Salamat po at nandiyan na kayo. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hanggang ngayon tayo ay nagpapatuloy sa kanyang awa at biyaya. Maraming salamat po kay Pastor Lopez na nagpe-pray sa atin. At kay Pastor Sister Kalim na nagpe-pray sa atin. At din kay Ma'am Florian Tulawan, Mitante family. Ayan, Pastor Mitante. Dan din ang mga Milyante family. Dan din ang mga galang Kiambao family, maraming salamat po sa inyong pagpe-pray. Ngayon, tuloy natin ang lesson natin sa keywords, how a group of people achieve their God-given goals. Ayun. So, what a beautiful song. Tama yun. Punta tayo sa sacrifice. Inumpisa na natin to mga kapatid. Kaya punta tayo sa verse that will tell us how Gideon and his 300 men were successful in achieving their goals. So Judges 8:4 is the key verse. Ano po? So meron tayong pinaka-key verse dito pagdating sa achieving goals. Kaya maaaring may goals kayo ngayon, ay aking prayer na pagpalain kayo ng Diyos. Okay. Basahin po natin and then mag-pray na ako. Judges 8:4. Lahat tayo mga kapatid, lahat tayo para naman masaya. Ready? Begin. And Gideon came to Jordan and passed over, he and the 300 men that were with him, faint yet pursuing them. So kita rito na talagang mga sundalo ni Gideon ay buo. Sabi niya, he and the 300 men. Faint yet pursuing. Kaya maaring meron akong kinakausap ngayon na maaring sabi niyo pagod na kayo. Sino hindi ba? Sino bang hindi pagod? Alam ni Pastor Darwin yan, Pastor Red, Pastor Bukel at Pastor Gilbert. Ano po? Pastor Paulino pala. Ayan, talagang siya ang napasabak nagpako ng maiinit na yero sa building project natin po, sa West Amolong. So, sabi ng Bible, Gideon and the 300 men were still pursuing. Tuloy-tuloy, moving on, going forward. Sabi niya, faint yet pursuing. So, mga kapatid, challenge ho ito sa atin. Na maaring pagod na tayo, ano po? Pagod na kayo. Maaring may mga pastor dyan na talagang pagod na rin. Pagod na rin sa mga membro na talagang kahit anong gagawin, mahina pa rin ang kanilang pagpandinig. Oo. So, mag-pray na po ako. Mang Diyos na mayaman sa lahat, makapangyarihan, mapagpatawad at mapagmahal sa lahat ng tao at nagbibigay ng palugit sa lahat ng mga makasalanan. Kami po ay nagpapasalamat, Ama, na pinagkatiwalaan mo kami na makarating sa araw na ito at oras na ito. Pinagkatiwalaan mo kami na makarating sa aming edad na ganito. Pinagkatiwalaan mo kami na maraming tao na sila ay sumusuporta sa iyong gawain. Pinagkatiwalaan mo kami sa iyong salita at ebanghelyo. Pinagkatiwalaan mo kami, Ama, sa iyong banal spirito na siyang nagtuturo sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoong Diyos, na narito ang aking mga kapatiran. Pagpalain sila at ilayo sila sa lahat ng sakit, lalong-lalo na itong kinatatakutan na COVID-19 virus. Salamat po. At hanggang ngayon ay iniingatan mo kami. Salamat muli sa progress ng building project dito sa Cagayan. Bless us now. Bless our leaders. Bless fellow pastors. Thank you for Pastor Lopez, who is praying for me. Pastor Tom Tante, praying for me. Thank you for Pastor Kaalim, praying for me. And also, Lord, for Pastor John Quinlan. Thank you for many pastors more who are praying for me. And thank you for the members who are really supporting this work. Extend thy healing touch to those who are sick, O God. In Jesus' name, amen. So, puntahan tayo sa lesson natin
nakuha na natin yung word na, the key word, why Gideon and his 300 men were successful in achieving their goals is because of the word sacrifice. Nakuha na natin ang ibig sabihin ng sacrifice, an act of offering something precious to God. Ano ho? Because God is the owner of all things. And the next, surrender of something of high value for the sake of higher cause. Okay? And then punta tayo sa next. To give up something you love for the sake of Christ. Ulitin ko ang sacrifice means to give up, to give up something you love for the sake of Christ and the gospel. Ayun. Tatay dito sa John 21 at sabi ng Lord Jesus Christ sa verse 15. Tingnan natin yan, mga kapatid. John 21:15. Ayan. Ayan. Salamat, mga kapatid. Nandiyan na kayo. Okay. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Lord, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my lambs. So, sacrifice means to give up something you love. You love for the sake of Christ and the gospel. Ano bang mahal ni Peter? Sigurado naman, lahat tayo rito ay alam natin kung sino si Peter. Siya ay pamilyadong tao. So, siyempre, mahal ni Peter kanyang family. Ano po? Yan. So, tayo, siyempre, mahal din natin yung family natin. Kaya lamang kasama, kahit mahal natin yung family natin, kung tinawag tayo ng Diyos na mag-sacrifice talaga, ay maintindihan mga pastor to. Totoo yan. Na imbes na lahat ay sa family natin, meron pa rin papunta sa world missions and local missions at building projects. Mga kasama. So, naintindihan sigurado mga pastor yan po. Ngayon, naintindihan ko yan. Bakit? Siyempre, marami na tayo ni sacrifice Pero, we do it because of the great sacrifice of Jesus Christ for us. Buhay niya ang binigay niya sa atin. Tayo yung mismong binigay sa atin, yun ang sacrifice natin. You see? Now, nalala ko yung kwento ni, pangalan nito, late Pastor Wayne Siciliano. Ano po? Naglalakbay daw yung baboy at manok. At nakakita sila ng signboard. Ham and egg sandwich. So sabi daw ng manok, what a great contribution we give to the world. Look at that. Ham and egg sandwich. Sabi daw ng baboy, for you, it is a contribution. But for me, it is a great sacrifice. Sabi daw ng baboy. Siyempre nga naman, kakatayin yung baboy para magkaroon ng ham, di ba? Yung egg ay iitlog ng manok. Katulad kanina, naglaga ako ng raming itlog. No? Salamat po sa mga kapatiran. Totoo yan mga kapatid. Ibang mga membro sa church, ibang mga kapatiran, they just contribute. Pero sa amin, totoo yan. Intindihan ni Pastor Manson yan. Sa amin talaga ay buhay ito, buhay. Kaya nga, kayo nagpapasalamat sa inyo na nakakaintindihan na po. Ayan. So, to give up something you love, yan ang sacrifice for the sake of Christ and the gospel. At least Apostle Paul, talagang mahal na mahal din yung pamilya niya. Pero, yung sungod kay Kristo, siyempre, Jewish mga yan.
Sigurado sabi ng magulang ng babae, hindi na natin kasama ang asawa mo. Oo, may mga ganun eh. Oo, for the sake of Christ. Now, punta pa tayo sa John 21:16. Ano pa ang isinacrifice ni Peter? Okay. Ano sabi niya? He said unto him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Ito mga kapatid, kanina, ang love ni Peter ay family. Ngayon naman, love niya ay yung kanyang hanap buhay. Ano hanap buhay niya? Remember, sabi dito sa John 21 po, na si Peter bumalik sa kanyang dating hanap buhay. Chapter 21, verse 3. Tingnan ito. So, kanina ay family. Ngayon, sabi Lord Jesus Christ, lovest thou me more than this? Tinuro. Yung mga isda. Ano? Ready? Begin. Simon Peter said unto them, I go a-fishing. The same time we also go with thee. They went forth and entered the ship immediately, and that night they caught nothing. Ito ang patida. Number 2, na isipin natin, na mahal din ni Peter ay yung mga isda. O fish. Maliban sa family mahal mo, siyempre hanap buhay mo eh. Paano na kayo mabuhay? Eh, ang alam lang ni Peter talaga ay magmula bata siya, mangisda. So yan ang kanyang tinatawag na hanap pera. Ibig sabihin, sabi Lord Jesus Christ, do you love me more than the fish? Kanina, sabi niya, do you love me more than your family? Eh, sabi ni Peter, I love you. Okay. Next. Sabi ng sacrifice dito ay to give up something you love for the sake of Christ and the gospel. Verse 17 na tayo. He said unto him the third time. Okay? Tama yan. Kaya maaaring tinatanong ng Diyos sa inyo, mahal mo ba ako, anak? Mahal mo ba ako? Bakit hindi ka na nagbabasa ng Bible? Hindi ka na nagpe-pray. Palagi lang cellphone hawak mo, Okay? He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. So, mga kapatid, pansin nyo. Una, sabi ng Panginoon, feed my lambs. Kaya pansin nyo, ano ang priority ng Panginoon ngayon? Kaya kami mga pastor, salamat po na unawaan ng pamilya namin, na unawaan ng aming kongregasyon, na mahal namin ang Diyos. Ganun po yan. So, nagpapatuloy kami. Hindi dahil kami ay talagang gustong magpakitang gilas. Wala na yun sa amin. Wala na. Bakit? We die to self na nga eh. The lust of the flesh, wala na. Lust of the eyes, wala na. Pero itong likuran ko, ang ganda, di ba? Alam niyo, mga kasama napakabait ng Diyos na meron tayong bansa na napakaganda pa rin. Kaya nga, we can sacrifice. Sa totoo, mga kasama, ay sacrifice. Yung mga lupain namin dito, hindi ko nakikineklaim dito sa Cordillera. Bakit? Bakit makipag-agawan pa ako? I've got a mansion Di ba? Just over the hilltop. Sabi nga ng Bible meron tayong inheritance in heaven. So, now hindi na ako makipag-agawan dito sa lupain dito. Hindi na. So, maaaring meron kong kinakausap sa oras na ito. Nakikipag-agawan pa rin kayo sa lupa. Nakikipag-away pa kayo. Hindi nyo ba alam na one day, mawawala itong lupang ito? Ay, mga kasama. O ikaw ang mawala sa lupa o katulad kanina.
habang kami ay nagbibiyahe. Dahil siyempre bibili kami ng hardwares. Ano po. Alam nyo, nangyari, mga kapatid. Meron napakahabang prosesyon. Meron pang trumpet, may tambul pa, ano po, at may mga taga-iyak. Alam mo, iiyak rin dahil nalaman namin, tinanong namin yun, kay Brother Gilon, kasi taga roon sa kanila, sa West Amulon. Matakin mo, last week, namatay. Nilibing lang kanina. Ay sabi nga daw kung maaari hindi ilibing kasi batang-bata pa. Dalaga pa. Nakapag-aral pa, ginastusan pa yun 26 years old. Nakita namin yung picture niya kasi dahan-dahan talaga nila nilakad. Mantakin mo. COVID time. Wala nang social distancing dahil kung maaari daw, hindi nila ilibing kasi napakagandang tao. Oo, babae yun Alam niyo mga kapatid, pagdating ng kamatayan talaga, wala tayong magawa. Tulad ng kakilala namin, namatay. Kinabukasan, ilibing. Ay, mga kapatid. So, salamat sa mga pamangkin ko. Mga sila Juliana Adela Mangalaw. Siya ang kumuha ng nanay namin. Ayan, thank you ha. At Pascual family. Now, in relation to sacrifice, when we sacrifice something, we are talking about life and death. Ay, totoo yan magkasama. Kasi alam nyo, meron akong sasakyan. Siyempre, pag nagpalit ka ng rubber cap doon sa brake, sabi nung mekaniko, si Mr. Dison, wag ka munang alis, pastor, kasi i-bleed natin. Sabi ko, di ba, nandun na yung rubber cap. Sabi ko, hindi. Sabi niya, alam nyo, may pumasok na may mga hangin dun sa tinatawag na connection, yung bronze connection. Kinakailang mawala yun para kakapit ang brake. Anong gagawin? I-bleed, sabi niya. Anong ibig sabihin yun? Ganito yan, pastor. Pag inapak-apakan ko at sinabi ko, bleed, buksan mo yung pito. Pito nung, yung brake. So, inapak-apak. Tagal. Sabi niya, bleed. So, binuksan ko. Ni-uncap ko Ang daming lumabas na brake fluid. Okay, isara mo na, pastor. Sinara ko. Pag brake niya, hindi pa gaano kumapit. Okay. Pastor, sabi niya, dagdagan mo yung chamber ng, yung lalagyan ng brake fluid. Dinagdagan ko ulit kasi nagkulang na. Pinump niya ulit, ni-pump. Bleed, sabi niya sa akin. So, binuksan ko ulit. Ang dami na naman lumabas na brake fluid. Pumunta sa lupa. Sinara ko. Sabi niya, pag-apak ng ganyan, kumapit yung brake. Pastor, pwede mo nang i-drive yung sasakyan mo, yung Ford Fiera pa nung araw. Sabi ko, sayang naman yung mga brake fluid. Sabi niya, sacrifice yun, sabi niya. Kung hindi mo ni-sacrifice yun, buhay niyo may sacrifice. Narinig niyo mga kapatid. There are times we need to sacrifice something precious so that lives will be saved. Tulad yan, ni-sacrifice ko, hindi nag-join ng United States Navy. Samantala, yung mga kamag-anak namin, yung mga mawanay, sila Manong Sebio, nag-join ng US Navy yan. Pero, ang Holy Spirit gumawa sa buhay ko. Alam niyo ang diniin ng Holy Spirit sa akin? Yung the bliss of heaven and the eternal torment of hell. Na pag namatay ang isang tao na hindi niya tinagap ang tagapagligtas, sigurado
sa everlasting punishment. Pero kung tinanggap ang tagapagligtas, eternal life. Basahin natin mga kapatid. Matthew 25:46. Para maintindihan nyo ang dahilan kung bakit nandito kami nila Pastor Kaalim, Pastor Manson, Pastor Balinas, Pastor Lopez. Okay, basahin natin Ready? Begin. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Pag hindi sila nagsisi, mga kasama, eternal or everlasting punishment. Pag sila'y nagsisi, eternal life. Doon sa buhay na walang hanggan, mga kasama. Kaya maraming salamat po kay Ma'am Maylin Rioca. Nanonood kayo. Kay Ma'am Stella De Mata. Pray for Catherine. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Kat. Okay? Salamat po. So, sa oras na ito, naintindihan ko ang sinabi ng Panginoon. Nasabi niya, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Pantagin mo yan. Sahin natin Pinag-usapan natin dito, kaya nga gusto kong lahat ng tao ay tatanggap kay Lord Jesus Christ. Dahil mismo si Lord Jesus dito. Lahat man ng kayamanan ng sanglibutang ito mapasayo. Pero kung lalangoy-langoy ka sa everlasting lake of fire, ay wala kang na-achieve. Ang sabi niya, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kaya punta na tayo sa next na quotation about sacrifice. Mga kasama. Pero bago tayo punta dyan ay punta muna tayo sa Ephesians 3:1. Para malaman ninyo na great sacrifice ang ginawa ni Lord Jesus Christ para we will live eternally with Him forever and forever. Anong sabi niya dito? Ephesians 3:1. And then ituloy natin sa verse 2 mamaya, okay? Ephesians 3:1. Bible said, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you. Pantagin mo yan? Nag-sacrifice talaga siya. Naging alipin, prisoner ni Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ni-sacrifice niya lahat. Pamilya niya, fame, Yun ang number 3 kanina, fame Yan ang gusto ko makita niyo, fame. Ephesians 5:2. Okay, punta tayo sa Ephesians 5:2. Ay, salamat po kay Emily Miles Viterbo. Magandang oras sa inyo. Kasama niyo si Ma'am Kiambaw. You see, we need to understand the sacrifice of Christ so that it will be easier for us to sacrifice the things that we love. Ready, read. Walk in love as Christ also hath loved us and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. You see, He became the sin offering na yun lamang ang matanggap ng Diyos para ikaw at ako ay tanggapin din sa langit. Mapakalinaw yan sa Genesis chapter 28. Na nung tinanong ni Isaac si Abraham, sabi niya, Father, the wood and the fire is here, but where is the lamb for a sin offering? Sabi ni Abraham, my son, God will provide Himself a lamb for a sin offering. He provided a sin offering on the cross of Calvary para ikaw at ako ay katulad ni Isaac na hindi
patayin. Nalalaan sa Abraham, di ba? Ano nangyari? Paglingon ni Abraham, sabi ng Panginoon, look at a animal sacrifice caught in a thicket. Kinuha ni Abraham yun. Instead na patayin niya si Isaac, yung animal sacrifice ang pinatay. Imbes na tayo ang ipako sa krus at itapon sa dagat-dagatang apoy. Sabi ng Bible, siyang namatay sa krus, nabuhos sa kanyang dugo. And he descended into hell. Acts 2:31, ganyang kakamahal ng Panginoon. Kaya wag mong aksayain ang buhay mo. Oo, wag kang makinig dyan sa mga taong naninira sa'yo. Hindi ka naman masira ng tao. Wala. Ikaw mismo makasira sa sarili mo. Kung makinig ka sa kanila, sa kanilang panloloko. Sabi niya rito, he seeing this before he spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. You see, Christ must taste the fire of hell and the fires of hell. Dahil yun ang talagang puntahan natin. Pero salamat sa Diyos. Hindi na tayo punta sa impyerno. You see, because He sacrificed His life for us. Now, punta na tayo sa number 4 na important quotations under sacrifice. Kasi kanina, to sacrifice means an act of offering something precious to God. And the next ay surrender of something of high value for the sake of a higher cause. Then number 3 ay sabi niya, to give up something you love for the sake of Christ and the gospel. Ayan. Number 4. Ito na number 4. Nagpunta sa ilog kasi itong aking outline. Kasi may ilog dito eh. Okay. Pansin nyo, meron tubig dyan po. Number 4 is sacrifice means investing earthly blessings for eternal treasures. Ulitin ko investing. Sacrifice means investing earthly blessings for eternal treasures or heavenly treasures. Kinggan natin sabi ni Lord Jesus Christ. Matthew 6:19 and 20. Puntakin mo, tayo may mga blessing tayo. And then sabi niya, when we invest them for eternity, ay sabi ko sa inyo, may kabuluhan. Salamat po. Ready? Read. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Ayon mga kasama. What can we treasure in heaven? Ano ang pwede natin dalhin sa langit? Kasi mga kapatid, we who understand the scripture can lay up treasures in heaven. Kaya nga sabi na Apostle Paul, I will gladly spend and be spent for you because I love you. Because I want that many will be saved, sabi na Apostle Paul. Tell them about the risen Lord who is all-powerful to forgive your sins, write your name in heaven, give you eternal life before you die. Yan ang napaka-importante sa lahat. What's the use, kaibigan? Nabubuhay ka rito, routinary lang, kain ka, almusal, tanghalian, kinagabihan matulog ka, magising ka bukas, trabaho, ganun na naman. What's the use? And then one day, as it is appointed unto men once to die, after this judgment. Heaven or hell? Ngayon, what can I with treasure in heaven? Okay. John 4:36. Para maintindihan nyo, why we are involved in world missions and local missions. Why we sacrifice. Ano sabi niya rito?
And he that reapeth receiveth wages. And ito na, and gathereth fruit unto life eternal, that what he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Narinig niya mga kasama? Fruit. Fruit. May mga kasama. Kung naintindihan ninyo ang ibig sabihin ng fruit, yan ay yung sinabi ni Solomon na in soul winning, we have fruits. Souls. Yan ang ibig sabihin nun eh. Oh, kaya nga nung nag-preach si Paul sa Achaia, ay mapansin ninyo na itong mga naris ni Apostle Paul ay mga tao na ano? Fruits niya. Okay. Romans 16 verse 5. Para maintindihan nyo na yung mga loved ones nyo na nawin nyo sa Panginoon, fruits yung mga yun. Yun ang madala nyo sa langit. Yung mga tao na na-save dahil sa atin na pagsuporta sa mission, fruits ho natin yan. Ang sabi niya rito, likewise, greet the church that is in their house. Yung word na church ay assembly of people yan. Salute my well-beloved Epenetus, who is the what? The first fruits of Achaia unto Christ. Kaya, naintindihan natin ngayon, no, yung treasure pala, ano ho, laying up treasure in heaven, spending for the salvation of the lost. Ganyan ho yan mga kasama. Kaya, naintindihan ng mga membro dito sa Bible Baptist Church, dito sa Tuguegarao City, why we spend by sending missionaries, local missionaries, and even helping foreign missionaries. It's because, sabi ni Lord Jesus Christ, lay up for yourself treasures in heaven, where moth and rust does not corrupt, and thieves do not break through and steal. Yun ang sigurado. Mga kasama, totoo yan. Thieves today are stealing again and again. Naalala niyo yung Continental Oil, oil company sa Amerika? Ni-hack ng mga hackers sa Russia. At sabi nila, hindi namin payagan na yung virus ng computer ng Continental Oil Company ay mawala. Hindi namin huhugutin yung virus na yan hanggat hindi ka magbigay ng ransom money, 5 million Bitcoin. Matakin mo. Ay nagbigay ang Continental Oil para aandar uli yung computer nila para dadaloy yung oil uli sa Amerika. Hindi lang yon. Lately, JBS company, sabi ng mga hackers sa Russia, may virus na nilagay namin dyan sa JBS services nyo. Ay hindi talaga makagalaw. Ang paraan lamang para bunutin namin yung virus, magbigay kayo ng $11 million in Bitcoin. Nagbigay na naman. Ay kawawa ang Amerika. Kaya mga kapatid, never trust your bank account. Otherwise, katulad kayo nung kilala ko, dalawa ng kakilala ko. Nag-withdraw sila sa mall. So, the following week, mag-withdraw na naman. Wala na yung pera. Mabuti lang iningatan niya yung receipt na galing sa ATM. Pinuntahan niya yung bangko. Sabi niya, sir, ang last na withdraw ko dun sa mall, ito yung receipt. Paano nawala to? O salamat naman, mabait yung manager ng bangko. Babae yun eh. Kung minsan yung mga babae na manager, mababait. O, meron din mababait na lalaki, siyempre. Pero sabi niya, huwag kang mag-alala, sir. Ay, hindi pala. Huwag kang mag-alala, sir. Sabi niya pala, okay, hindi. Okay. So, ni-trace nila, meron palang nakasilip nung nasa mall siya, meron palang isang tao na merong telescope. Nakuha yung
ATM number. PIN number. So, mabuti na trace na po. Na-trace. At nalaman din kung sino yung tao. Yun ang kagandaan naman sa blockchain technology. Okay. Matrace lahat. Hindi nagtagal, merong ding isang ganyan. Sabi niya sa kanyang tatay, tatay, sabi niya, di ba dalawa tayo nag-withdraw sa ATM dyan sa ganito, gano'n? Oo. Di ba tatay, ito yung pinakita ko sa yung balance ko? Oo. Bakit wala na? Nag-withdraw ko wala. Pinuntan lang yung manager na tama-tama yung manager. Uncle nila, sabi ni pambira yung mga magnanakaw na yan. Nung araw, bakbakin mo yung pader ng bangko para magnakaw ka. Ngayon, sandali na lang. Alala yung ninakaw sa Bangladesh, di ba? I-transfer sa Philippines yung pera. $90 million. Alam niyo mga kapatid, in this world, there is no security. In this world, there is tribulation. Pero salamat, kayo na nagdi-deposit sa heaven, I guarantee you na itong mga treasure na ito ay sabi na Apostle Paul sa 1 Thessalonians 2:19 and 20, kaluluwa pala. Kaya salamat na turuan tayo sa Mountain View Bible Baptist Church tungkol sa missions, world missions. Kaya alam nyo, talagang nahasa kami dyan sa world mission na yan. Kamila Pastor Lopez eh. Oo, kaya umiiyak ang puso namin. Mag-mission kami pagka-graduate namin. Oo. Salamat sa Diyos at hindi nawala yung mission. Mission heart namin. Mission desire namin. Sabi na Apostle Paul, for what is our hope? Or joy? Or crown of rejoicing? Are not even ye, kaluluwa ho yan, in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ang ganda na. Alam nyo, lapit ng darating Panginoon. You know why? Look at Iran and Israel. Nagbibirahan yan eh. Oo. Muntakin mo, lumilipad yung F-35 ng Israel. Above Iran, pinipikturan niya yung mga sites. Kaya, galit ang Iran eh. Look at verse 20. Gusto ko makita ang verse 20. Kapatid. Kaya salamat sa paghubog ng Mountain View Bible Baptist Church sa Missions Conference na every February yan. Wala lang sasabihin kundi mission, awit, mission, solo, tukol sa mission, duet, quartet, tukol sa mission. Nangon sa mission na nga yung iba eh. Ano po? Verse 20. For you are our glory and joy. Alam mo mga kapatid, sabi ni Pastor Darwin, nawin niya yung aming balae doon sa Tuwaw. Oo. Kasi yung pamangkin ko na si Suset, Ulayan Domingo, nakapag-asawa to. Antayin mo yan. And ginamit ng Diyos ito si Pastor Kalim at Sister Elsie para mawin yung mga balae namin, yung mga Soriano, Asuncion family. Kaya kung nanonood kayo, Asuncion Soriano family, kayo ay aming fruits. You are our joy and crown of rejoicing. When Jesus Christ will come, antakin mo magsama-sama tayo sa heaven na wala nang gutom doon. Wala nang COVID doon. Ano? So, kami na nahubog ng mission ay talagang wala na kaming isipin kundi ang Panginoong Jesus na nagsabi, go ye into all the world and preach the gospel. Bakit? Ang pag-asa ng tao mang kasama ay ang mabuting balita na bayad ng kasalanan ng sangkatawan, na buhos kanyang dugo bilang sin offering, ilibing, utas impyerno, para danasin niyang burnt sacrifice, and then rose again. Dala-dalang kanyang dugo, dinala sa heaven. Atoning blood ho yan. Bumaba siya rito,
40 days, 40 nights with the disciples, telling them to go to all the world dahil tinanggap ng Diyos Ama ang lamb sin offering on the cross. Kaya yung inaawit namin, mabigat to eh. Pero sacrifice eh. Pakinggan nyo ha. So send I you to labor unrewarded. Sabi ko sa inyo eh. Nag-labor kami talaga ng 1 buwan dyan sa West Amulong. Anong reward ko? Wala pa, siyempre. Sa heaven na lang. So send I you to labor. Nag-labor talaga kami. Salamat naman at merong lotion na binigay para yung mga simento sa kamay namin mawala. Pastor Tom. So send I you to labor unrewarded, to serve unpaid, unloved, unsought, unknown. Totoo yan. Magbigay ka ng tracts. Sabi ni Pastor, ito mga sa akin eh. Hami kayat. Sabi ni Pastor Paulino, hami kayat. Pero alam mo sabi ni Pastor Paulino, yung mga tumanggi, last week, ayun, na-COVID. Kaya huwag niyong tanggihan ang salita ng Diyos, mga kasama kayo nanonood sa television. Kasi oras na tanggihan yung salita ng Diyos, yung kamay ng Diyos na nakatakip sa ulo nyo, aalisan ng Diyos yun. At papasok yung COVID. Hindi basta-basta ito. Kasi you can never resist the devil without the hand of God covering you. Malinaw yan sa Bible. To bear rebuke. Oo, nare-rebuke nga kami. Sabi sa amin eh. Ayaw namin mag-asawa ng pastor. Butas bulsa nyo eh. To suffer scorn and scoffing. Ito yan. Tinatawanan kami. Tinatawag kaming Alleluia. Born against. So send I you to toil for me alone. Salamat, Pastor Lopez. Ang ginagawa natin, kung ganun ay, we are toiling for Jesus. Yun naman sabi ng Bible di ba? Pakinggan nyo itong Colossians 3:17. Bago ako babasa uli ng verse 2. Mabigat itong so send I you na ito eh. Okay. Ganda nito, alam niyo, palagi kong nire-remind ang sarili ko sa verse na ito eh. Habang naghahalo kami ng semento la Pastor Ed, sabi ko, ginagawa ko ito dahil sa Panginoong Jesus. Whatsoever you do in word or deed. Narinig yan mga nanay na pagod na rin. Whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father by Him. Whatsoever you do, gawin mo dahil sa pangalan ni Jesus. Basahin ko pa itong so send I you. Diyan pamangkin ko si Mary. Salamat na abot kayo Mary ha. Kasi may impyerno. Pag hindi kayo nagsisi, tinanggap si Jesus, impyerno kayo. Kaya nga umuwi ako sa amin eh. Umuwi ako dun sa tribo natin, di ba? Yun ang sabi ni Abraham Udlaw. Salamat Abraham Udlaw ha. Oo, salamat. Sabi niya, mabuti na lang. Binalikan kami ni Pastor Billy at sinabi sa amin na may Jesus na nagmamahal sa amin at pwede kaming iligtas pag nanampalataya kami sa Kanya. O ngayon, yung tatay niya ang pastor doon. Ay, malalaking chapel, ginawa din namin doon. Ay, naghalo din kami semento sa bundok ba? Oo. Takin mo. Nagkakanda, sugat-sugat ng kamay namin sa tie wire eh. Pero, sabi ni ang awit dito, so send I you to bind the bruised and broken. Tutungan naman yun. We are here to be a part of the healing. At sasabihin namin sa inyo, maka-move on ka dyan. Maka-raos ka dyan. Makatawid ka dyan. Dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Ganon ho ang message namin, to bind the bruised and broken. Or wandering souls to work, to weep, to wake. To bear the burdens of a world aweary. Maraming
Sabi ng isang babae, kala ko, pakasalan ako ngayong taon. Matagal pa pala. Sabi ko, maghintay ka. Paano ko maghintay? Imposible na siya babalik dito. Sabi ko, bakit? American citizen na siya. O di, kan ka na lang. Ang gagawin sa'yo adapt ka na lang. So send I you to loneliness and longing. Totoo yan. Maraming lonely. Ngayon, maring lonely ka. Bakit? Hindi naabot yung gusto mo. Ay, huwag ka mag-alala. Tanggapin mo si Jesus. Maabot mo ang heaven pagkatapos ng buhay na ito. O pagdating niya. Don't be lonely. Let not your heart be troubled. Bakit? Mahal na mahal ka ng Panginoon. At sabi niya, with the heart, a hungering for the love and known. Forsaking home and kindred, friend and dear one. So send I you to know my love alone. Totoo yan. Mga kasama. Totoo ito. Why? Because we are investing earthly blessings for eternal treasures. God's eternal treasures are souls. Malakay 3:18, tingnan ito. Ikaw yan, kapatid. Pakinggan natin. At basahin. Maganda yung marinig mo at basahin. Ikaw yung eternal treasure. Kaya wag yung sayangin ang buhay nyo, please lang. Oo. Huwag kayo makinig kay Diablo na wala na kayong pag-asa. Meron. Ano sabi niya? Malakay 3. Okay. Ama yun. 17 pala. 3:17. Salamat po sa Bautista Balanot family. Pakinggan niyo itong verse na ito. You are God's treasures. So, investing earthly blessings for eternal treasures or heavenly treasures, we spend because of souls. And sabi niya rito, when a person repent and accept Jesus, isa siya sa eternal treasure. Ang ganda na, di ba? Dito sa earth na ito, temporary treasure. Look at verse 17. And they shall be mine, saith the Lord of hosts. In that day, when I make up my treasures or jewels, and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him. Takin mo yan. Eternal treasure ka ng Panginoon. And that's why kami na naimulat sa missions. Hanggang ngayon, we sacrifice. Kaya, sabi ng awit pa rin, sabi niya rito, we are conscious na Jesus is sending us. So we sing this hymn. So send I you to live your life's ambition. Totoo yan, yung ambition ko, mag-US Navy, wala na. So send I you to live your life's ambition, to die to dear desire, self-will resign, to labor long in love where men revile you. So send I you to lose your life in mine. Mabigat ho ito, pero ganun nangyari sa amin. Bakit hindi kami umatras? We sacrifice. It's because great sacrifice ang ginawa ni Lord Jesus Christ para sa atin. At ano bang sabi niya? Go and work in my vineyard today. Sabi ni Lord Jesus Christ, His vineyard is the world. Sabi niya, go into all the world. Kasi God so loved the world. Mahal ka, pero after that, sinira lang buhay mo. Kalimutan mo na sila. Sabi nga ni Pastor Tom, you can never overcome the past. Kasi wala sa harapan mo yun. Na-overcome mo na ang past. Ang gagawin mo sa nakaraan, limutin mo lang. Sabi na Apostle Paul, forget the past, but overcome the obstacles at the present. And the obstacle sometimes is your unbelief. Magawa ka lang ng Panginoon to. Ano? Punta kayo sa Karatakat, Cuesta Mulo. May building dun. Yung pa, Pastor Tom? Punta kayo sa Northern Sulana, kay Pastor 5 Lobes
and 2 fishes. Pastor Bukel. Meron siyang building doon. Punta kayo sa Western Sulana kay Pastor Nixon. May building siya doon. Punta kayo sa West Alcala. Ay, may building doon. Laki-laki. Punta kayo sa Santo Niño. Aba, may building si Pastor Darwin dyan. Kaya ako'y nagpapasalamat. Naalala ng Pastor Darwin, no? May dumating na truck. Maraming kargang hardware at materials. Nakabuild sa building niya. Oo. Pasensya ka, Pastor Kalim, hindi ako nakapunta doon kasi kahirap punta dyan ng araw. Maglakad ka pa kasi. Oo. Anyway, meron ka ng building. At siyempre, gwapo ka. Okay? Punta kayo dyan sa sabi ko sa inyo. Ganda ng building niya dyan sa West Amulong ngayon, di ba? Lately lang yun. Kaya ipakita namin yan pagdating ng oras. So, do something for souls of men. Bakit ginagawa ng building na yan? Kasi yung unang building kasi niyan, maliit lang. Sabi nila paglagyan ng palay. Linagyan nga talaga ng palay. Hindi nagpaala. Kasi maliit lang. Hindi lang yun. Doon isinilong yung mga kambing. Hindi ka doon. So, ginawa namin. Sa mga member dito, nag-sacrifice kami para magkaroon malaking building. Salamat po sa lahat ng nag-sacrifice. Verse, anong sabi niya rito? Luke 16:22. Souls, pinag-usapan natin dito kasi. Kaya, we sacrifice because we are investing our earthly blessings for eternal heavenly treasures. Tignan ito mga kapatid. And, basahin natin para alam ninyo yung sinasabi kong eternal treasures. And it came to pass that the beggar died and was carried saan? By angels into Abraham's bosom. Pero ang masakit, may mayaman, pinabayaan niya ang kanyang buhay. Ayaw magsisi kasi mayaman. Mayaman na nga na-involve pa sa drugs. Masakit ito yan. The rich man also died and was buried. Verse 23, ano nangyari sa kanya? Tingnan nyo. Ano nangyari? Oo nga, ang ganda ng living niya. Pero yung kaluluwa niya, and in hell, he lifted up his eyes, being in torments, and see Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Huwag yung sabihin na pag namatay kayo, nalibing ang katawan nyo. Wala na, hindi. Yung katawan nyo, wala na pakiramdam yan. Bakit? Dust thou art and dust shalt thou return. Pero yung kaluluwa nyo, iiyak yan. Iiyak yan. Sabi sa verse number 24, ang iyak niya? And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Mapansin nyo ang English composition. Bakit sabi I am? Kasi sa oras na ito, habang nagsasalita ako sa telebisyon, sa Facebook, at sa YouTube, yung mayaman na yon na nagmamayabang dahil sa kanyang kayamanan, talagang ayaw niya mga preachers, ayaw niya manood sa mga programang ganito. Nasa impyerno ngayon. At maalala niya lahat yung pagkakataon na dapat magsisi siya, magpakumbaba. Pero ayaw. Kasi ang nagpapakumbaba, yun ang ililigtas ng Panginoon. Diba nagpakumbaba yung magnanakaw sa cross? Hindi sa nagmayabang. Kundi sabi niya, Panginoon, alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoon, sa araw na ito, isasama kita sa paraiso. Yun po ang habol namin dito. Why we invest our earthly blessings for eternal treasures. And the treasures are kaluluwa. Kayo ho yan. Ganon po yan mga kasama. Dahil pag ikaw umalis katawan ito, anong sabi ng Revelation 21 verse 8? Yun nga. Oo.
Kaya yan ang aming concern nila Pastor Lopez. Bakit hindi kami nag-quit? Saan kiidalhin pag umalis ka sa katawang ito? Oh. Kaya nga we try our best to send missionaries kahit saan-saan lang. Bakit? Lahat na makasalanan, sabi niya rito, but the fearful yung mga duwag. Unbelieving, ayaw maniwala sa Bible. Abominable, sa kasuklam-suklam. Murderers. Makamatay ta. Whoremongers, hindi satisfied sa isang mister. Sorcerers, mangkukulam. Idol worshippers, lahat ng sumasamba sa mga sa santos. And liars, lahat ng nagsisinungaling na meron pa raw ibang tagapagligtas malibang kay Jesus. Pati simbahan nila magligtas daw. Mga ministro, mga pare nila, mga pastor nila, tagapagligtas daw. Alayon sa Bible. Liars mga yon. Ano sabi niya? Shall have their part in the lake, which burn with fire and brimstone, which is the second death. Ayaw po namin punta kay impyerno. Kaya we spend for eternal treasures. And that's why you need to thank the Lord. Panginoon Diyos, salamat po. Now we were able to give a message to our brothers and our sisters who are sacrificing for the gospel. And we know, Lord, that our labor is not in vain in the Lord. So help us to keep going and going. As Apostle Paul said, fight the good fight of faith. Bless my brothers, my sisters now, even Sister Catherine de Mata Bonagan, her birthday today. We bless her for good health and long life. Thank you for making her recover from ailment. In Jesus' name, amen. So send I you, by grace made strong to triumph, o'er host of hell, o'er darkness, death and sin, my name to bear, and in that name to conquer. So send I you, my victory to win. So send I you to take to souls in bondage the word of truth that sets the captive free, to break the bonds of sin, to loose its fetters. So send I you to bring the lost to me. So send I you, my strength to know in weakness, my joy in grief, my perfect peace in pain, to prove my power, my grace, my promised presence. So send I you, eternal fruit to gain. So send I you to bear my cross with